makakadagay sa ito. Okay mga boss, good morning. Nandito tayo ngayon sa Mega Dike at habang binabaybay natin itong Mega Dike, dito na rin natin i-review si Easy Ride dahil marami po kasi ang nagtatanong kumusta na po si Easy Ride kasi matagal-tagal na akong hindi nakakapag-upload. So nagtatanong sila ano na ba nangyayari kay Easy Ride. So kung titingnan nyo ngayon, si Easy Ride, kumikinang pa rin pero 1 year and 8 months na ito siya. So lahat po ng pyesa nito stock pa rin, wala tayong pinapalitan. Yung kanyang kulay hindi pa rin nagbabago, yung kanyang tunog matining pa rin at yung kanyang wala pa rin nagbabibrate sa kanyang makina. So yung bola natin wala pa rin tayong pinapalitan. Sa loob ng 1 year and 8 months hindi pa po siya nagdadragging wala pa pong palag ang kanyang makina. So habang rini-review natin si Easy Ride, babaybayin natin itong Mega Dike. Okay, let's go. Samahan niyo ako mga idol. Marami kasi yung nagtatanong sa akin, ang sabi nila, Idol, musta na po si Easy Ride? Ano na ang nangyayari sa kanya? So sa loob po ng 1 year and 8 months, ito si Easy Ride. Wala pa rin kupas at hindi pa rin yung inaasahan nilang madaling masira, marupot daw ang kahan nito, malutong, madaling kumupas ang kulay. Ano pa, mahina ang mags, mahina ang sensor, at namamatay habang kayo ay tumatakbo sa kalsada. So, ang lahat ng po yan na binabato kay Easy Ride, mga minor na troubleshooting. Natural lang po yan kapag may motor ka. Kahit ano man ang brand ng motor mo, so dadaanas ka talaga sa mga simpleng problema. Kaya masasabi ko, mapabranded man, mapanakop ang motor mo, nasa paggagamit yan. Siya nga pala, mga idol, mayroon pa rin kasing nag-comment na ang sabi niya, kaya nasisira ang mga motor. O katulad po ng mga China bike, tulad ni Easy Ride 150i, na sinasabi nila madali masira. So, kaya po nasisira ang mga gamit natin. Hindi po sila kasi makontento. Paglabas po niyan sa kasa, yung iba niyan, papalitan nila ng bola, papalitan nila ng poly na mas mabilis dahil hinahanap nila mas makasabay sila doon sa mga mabibilis na sasakyan. So mali po yun. Sa una, successful ka. Talagang mabilis yan kapag pinalitan mo ng malaking poly. Pero hindi po yan magtatagal. Alam niyo po ba kung bakit? Si Easy Ride 150 pa ay sa 150cc. So yung kanyang kapasidad sa kanyang takbo ay hanggang doon lang. Ngayon, ang ikinabit mong pyesa ay mas mataas. So, natural, nahihirapan po yung makina. So, kadalasan, ang makina po ang sira dyan sa katagalan. Hanggang sa maluluko na yung motor mo, hindi mo na maibalik sa dati. Kung ano-ano yung pyesa ang pinagpapalit mo. So, ganun po nangyayari. Kaya, madaling masira po ang motor. Kasi nga, hindi sila makontento doon sa bilis na ginawa ng kasa. Kapag nilabas po kasi yan sa kasa, nakakalibrate na ho yan. Lahat po ng pyesa na iniligay dyan ay nakamatch na po yan doon sa makina niya sa 150cc. Match na po yan. Kaya wala ka na akong dapat papalitan dyan. So sa akin, hanggang ngayon, stock pa rin ang lahat ng mga pyesa nito. Wala pa po akong pinapalitan. So, gano'n na nga, mga idol. Gusto ko po pa rin ipagmalaki sa inyo itong ating motor na hanggang ngayon ito pa rin. Hindi pa rin siya nagbabago. Doon sa mga balak na kumuha kay Easy Ride, laging nag-aabang yan. Kasi inaabangan nila itong aking motor dahil nung una, ang sinasabi nila, sandali lang yan, hindi yan magtatagal. Sira ka agad yan. So sa awa ng Diyos, ito siya. So ito nga kung pinag-uusapan, hindi po ito scripted, no? Hindi po ito plinano. O hindi po ako isinulat kung ano ang sasabihin ko rito. Ang aking sinasabi dito ay base lamang po sa aking karanasan sa loob ng 1 year and 8 months. Hindi pa rin siya talaga pumupupas. Ano pa ang ating mga katanungan? Ano yung mga katanungan dyan sa ating mga comment section? Sinasabing, ano ba ang langis na ginagamit mo? Ang ginagamit ng langis dito, yung top 1 na kulay green, na pang-automatic. Sa mga naglalagay po ng langis, ang kapasidad po ni Easy Ride, kung bibili kayo, kadalasan yan 1 ml o kaya 800 ml. Kung 800 ml ang iyong nabili, huwag niyo pong iubos. Magtira kayo ng konti. Hanggat maaari, mga 7 ml lang.
Mag-overflow yan at lagi niyong makikita dyan sa baba, doon sa doon sa baba na hose. Doon mo malalaman kapag nag-overflow na yung sasakyan mo o kaya na-over po sa paglagay ng langis, tutulo siya doon. Pero mas mainam, 7 ml lang ang ilalagay niyo po. Ganon lang. Doon sa mga nagbabas po kay Easy Ride, shout out po sa inyo dyan. Sa mga naka-branded na motor na nagsasabing mahina si Easy Ride, para sa akin, okay siya. Nasa paggagamit yan. At nung mga nakaraang kong vlog, sinabi ko na sa inyo kung paano namamatay yan si Easy Ride. Inuulit ko, yung pinakasakit po ng ignition coil ni Easy Ride, naglulos po yan. Kapag naluba kayo, siguradong mamamatay yan. Ngayon, kung hindi mo alam, magpapanik ka na at sinasabi ko na nga pa mahina si Easy Ride. Nangyari po yan sa akin. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa. Ang troubleshooting po ng makina ay paulit-ulit lang yan. Kaya dapat tinatandaan nyo kung anong sanhi po ng kanyang pagkamatay ng kanyang motor. Ngayon, habang napaikot-ikot tayo dito sa Megadike, balik na tayo at medyo mainit na talaga. Dahil tinanghali tayo. So, ito, diretso na tayo pa uwi. Titingnan na lang natin kung hanggang saan tayo matatapos sa ating pag-uusap. No? Doon po sa mga gustong kumuha, wag na ho kayong magkalangan. Dahil po ang troubleshooting ni Easy Ride ay natukoy na. Mga nasabi ko na sa mga nakaraan kong vlog, yung pa-blackout ng panel board, namatayan, nawala ng display. Ibig sabihin yan, kundi doon na yung sensor dyan po sa baba, sa gulong, dyan sa may unahan ng gulong. Yung speedometer mo, sira na yon. Kaya apektado po yung panel board kapag napundihan. Tapos, halimbawa, namatayan ka niyan. Hindi mo, akala mo, nasira na. So, i-disconnect mo lang yun sa may unahan. Ayan, ang sarap ng hangin, Kaya yung gusto-gusto ko dito sa Megadike, nare-relax po yung ating katawan. Tingnan mo naman, kung maririnig nyo yung andar niya, talagang tahimik. So, wala talaga siyang pagkaiba doon sa mga branded na motor. Ang kanyang takbo, ang kanyang smooth kapag binitawan mo yung silinyado mo na ganyan, bigla kang susubsob. So, ito, kapag binitawan mo, wala kang mararamdaman na bigla kang masusubsob. So, alam niyo na yan, kung ano yung motor yan, isang yan sa branded na sikat na sikat ngayon. Kasi nasubukan ko magpatakbo dyan. Mahirap na kasi magbanggit ng brand name na motor. Kasi baka sabihin nila sinisiraan natin sila. So, ang akin lang kung ano yung nararamdaman ko dito kay Easy Ride, yun lang ang sinishare ko sa inyo. So, kaya ko po ito ginagawa, na i-share sa inyo kung ano yung nararanasan ko dito dahil doon sa mga gustong kumuha na nag-aalangan, para naman ma-encourage sila na hindi sila magdadalawang isip. Basta ingat lang, huwag na kayong bara-bara magpatakbo kasi kahit ano naman ang sasakyan kapag talagang hindi ka maiingat madaling nasira yan. So mga idol, mga boss, ito na si Easy Ride. Suwabe pa rin ang takbo niya. At halos wala naman akong masabi kung ano yung kasi honest review nga ito. Kung ano yung nararamdaman ko o nasisira dito, sinishare ko. Kasi shock na mararamdaman nyo rin at mararanasan nyo rin yung mga troubleshooting na yan. So, para hindi kayo magpanik, alam nyo kung ano ang gagawin nyo. So, dahan-dahan lang tayo kasi nag-review tayo kay Easy Ride at habang tayo ay nag-review dito, tayo po ay namamasyal na rin. Kung sa matipid naman, sa mga nagtatanong, kasi marami rin nagtatanong dyan, matipid ba sa gasolina si Easy Ride? Sobra tipid niya. Nasa pagdadala pala ng motor niya kung gusto mo talagang matipid ng gasolina. Maglagay ka sa tamang hangin. Yung hindi naman siya malambot, hindi naman siya sobrang tigas, tama lang. Kasi pag malambot ang gulong mo, pabagal ang takbo, tapos tiga ka ng tiga ng silinyador. So, malakas ang daloy ng gasolina. Hindi mo ito, binibitawan ko lang, pero smooth na smooth. Tapos isa pang technique, para matipid ka sa gasolina. Halimbawa, at alam nyo mga boss, tapos pag go, bigla kang arangkada. So, mali yan. Mali. Ang gagawin mo, pipitikin mo lang siya, balik, saka ka ulit,
umarangkada kasi nagkaroon na siya ng belo. Pero kapag ang silinyador niya, pinigyan mo ng dire-diretso, hanggang doon sa dulo na halos umiyak na yung makina. Saka ka ngayon bibitaw. Ngayon, no? So, pati yan, dapat, gano'n lang. Pitik-pitik lang, gano'n din naman ang takbo niyan. Kasi kung binitawan mo, hindi naman siya sumusubsob. Hindi katulad ng iba dyan, na pag binitawan mo, subsob ka. Parang namembreno na. Ito, hindi. Hindi yan. Kaya hindi mo kailangan bumirit ng todo. So kung talagang birit ka ng birit dito, yung gasolina malakas. Malakas talaga. So, yan lang. Doon sa sinasabi nilang kapag dumaan ka sa rough road, namamatay ito. May rough road dito. Palabas na tayo. Halos di ka talaga makapagpatakbo dito ng mabilis. Dahan-dahan talaga yan. Sobra. Pag tag-ulan dito, siguradong maputik to. So, okay naman. Hindi naman siya namamatay. Ito, dumaan ako dito. Ito, pabalik na naman. Kung sino man ang nakakasakot dito sa Mega Dike na to, hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos tong entrada ng Mega Dike. Hindi pa rin nasisiminto. Kapiraso na lang to, pero hindi pa rin nila matapos. Shout out po nga pala. Gumawa nito, sana matapos na. At pagbalik sa susunod namin na pagbalik dito, okay na itong kalsada. Ito, sobrang lubak dito. Ayan, grabe. Maraming salamat nga pala sa nanonood at nagsubaybay sa ating vlog mula kanina hanggang sa pag-uwi natin. At bago natin tapusin to, shout out nga pala dyan kay Isidro Bahar po dyan sa Masbate. At kay Noel Vlog po dyan sa Valenzuela. At kay Rex Motovlog, mabuhay po kayo. Sana matulungan niyo po si Isidro Bahar sa kanyang pag-vlog. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.